Kwento ko lang pala yung solo ride ko papunta ng Sagada, alas 12 ng gabi nung nag-take off ako sa San Mateo Rizal. Bali dito ko napiling dumaan sa Commonwealth papunta ng Monumento para baybayin ang kahabaan ng MacArthur Highway. Nandito na pala ako sa Monumento, bali alauna na rin ng madaling araw nung nakadaan ako dito. Bali babaybayin ko tong kahabaan ng Valenzuela at Bulacan. Nagpatuloy lang ako sa biyahe hanggang narating ko ang arko ng Pampanga ng mga bandang alas 2 na ng madaling araw. Hindi nagtagal ay narating ko na rin ang tulay na naghihiwalay sa bayan ng Pampanga at Tarlac. Paglagpas nga ng tulay na ito ay mararating mo na ang unang bayan ng Tarlac, ang Bamban. Tuloy-tuloy lang ang biyahe hanggang inabutan na ako ng liwanag dito sa may tulay ng Rosario, La Union. Tinuloy-tuloy ko na ang biyahe hanggang narating ko ang arko ng Benguet. Bali dito nga pala tayo dadaan sa Baguio papunta ng Sagada. Hindi nagtagal ay narating ko na ang Baguio City at hindi ko na naman namalayan na nandito na naman pala ako sa Lion's Head. Bali dadaan lang tayo dito, dire-diretso na tayo ng Sagada. Mula sa Baguio City ay binabaybay ko tong kahabaan ng zigzag road ng Halsema Highway. Ito nga pala ang daan papunta ng Sagada, Atok, papunta ng Bontoc. Dito nga sa Halsema Highway ay may makakasabayan kang mga bus na bumibiyahe ng Atok papunta ng Bontoc Mountain Province. Dito kailangan mo ng tiyaga at kailangan mo ng matinding timing para maka-overtake sa mga mahahabang bus na ito dahil matatarik ang mga kalsada. Pwede ka namang hindi mag-overtake para sa safety mo, pero ayun nga lang, mauubos talaga yung oras mo at madadagdagan ng ilang oras ang biyahe mo. Hindi nagtagal ay narating ko na pala ang Atok, Benguet. Dito naghahanap ako ng makakainan ko. Dito nga pala ay sobrang lamig kahit alas 12 ng tanghali. Grabe, sobrang ganda ng daan at ng mga tanawi na madadaanan nyo dito pag papunta kayo ng Sagada. Grabe din yung ganda ng mga rock formation dito na talagang mamamangha ka. Habang nagmomotor ka nga rito ay malulula ka pag tumingin ka sa kaliwa dahil wala ka ng ibang makikita kundi mga tuktok ng mga bundok sa kabilang bahagi. Grabe din pala ang mga ahon dito, talagang walang mga bawi. Kaya siguraduhin mo pag babiyahe ka rito ay talagang 101% nasa kondisyon ng motorsiklo mo. Hindi nagtagal ay narating ko na ang highest point. May taas itong 7,400 feet above sea level. Napakataas noon mga kamuka. Nag-take lang pala ako ng picture dito at dito na rin ako kumain kasi meron din ditong mga restaurant at nagpatuloy na sa biyahe. Hanggang sa narating ko na nga ang welcome arc ng Mountain Province. Hanggang nadaanan ko tong mga karatula na to na nagsasabing nasa 56 km na lang ang babaybayin ko bago makarating ng Sagada at 96 km naman papunta ng Banawe. Nagpatuloy lang ako sa biyahe hanggang narating ko na ang pinakakanto ng paakyat ng Sagada. Dito kailangan mong kumaliwa paahon ng Sagada. Paahon nga ng Sagada ay meron kayong madadaan ng maiksing off-road. May haba nga palang nasa 8 to 10 km ang ahon dito na walang tigil. Patuloy lang ako sa pag-ahon hanggang narating ko ang welcome sign ng Sagada. Finally, narating ko rin ang Sagada. Dito nga pala sa Sagada ay napakadaming tourist spot ang pwede nyong puntahan na hindi talaga magkakasya ang isang araw. Nagpatuloy pa ako sa pag-ahon hanggang nakasabay ko at nakasalubong ko mga bus na bumabiyahe ng Cubao to Sagada. Dito nga nadaanan ko rin ang sikat na tourist spot dito, yung nakabaliktad na bahay na restaurant. Dito tumigil muna ako para magpahinga, mag-take ng picture at kumain na din. Dito talaga ako lubos na namangha sa sunod na nadaanan ko. Dito halos nawala lahat ng pagod ko dahil sobrang ganda ng lugar na to at sobrang ganda ng tanawin dito. Take note, napakataas na ng lugar na to. Nagmomotor ako sa pinakamataas na kalsada sa Pilipinas. Hanggang sa narating ko na nga pala ang pinaka-town proper ng Sagada. Napakaliit lang pala ng bayan ng Sagada pero napakayaman ng likas na yaman dito. Kaya hindi ko na rin pala pinalagpas ang pagkakataon na malibot ang buong bayan ng Sagada gamit lang ang aking motorsiklo. Napakadami din pala ng mga restaurant dito na pwede nyong makainan at saka madami na rin pala mga accommodation na pwede nyong matuluyan dito sa Sagada. Nagpahinga lang pala ako konti at kumain dito sa may yogurt house. Tapos nung kinahapunan ay bumaba na rin ako ng Sagada kasi kailangan ko na rin umuwi ng Maynila dahil may pasok pa ako ng trabaho kinabukasan. Bali-balikan lang pala naging Sagada ko. Bali day tour nga lang pala ang naging gala ko dito sa Sagada. Medyo bitin pero babawi na lang ako sa susunod. Dito sa biyahe na to siguradong gagabihin ako. At siguradong kinabukasan na ng umaga ako makakarating ng Maynila. Ayos lang naman, ang mahalaga safe sa biyahe. Nagpatuloy na ako sa biyahe, dito nga ako dumaan sa may Sabangan. Pabalik ito ng Baguio City. Alas 11 na ng gabi nang narating ko ang Baguio City sa Lion's Head. Bali pababa na ako ng La Union nito, Pangasinan, Tarlac hanggang makarating ng Bulacan hanggang Maynila.
Alas 4 ng madaling araw nang muli kong nadaanan ang tulay na naghihiwalay sa bayan ng Tarlac at Pampanga. At finally, nakauwi ako ng safe sa bayan namin sa San Mateo. Bali alas 8 na rin pala ng umaga nung nakauwi ako. Nagpapasalamat nga pala ako sa pagsama nyo sa biyahe ko. At kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome na welcome ka dito. Ako nga pala si Jeff Media. Dito ko na lang din pala puputulin ang video na to. Maraming salamat, mag-iingat tayo palagi, ride safe and peace out, and see you on the next vlog. Bye bye, ride safe, like and subscribe, bye bye.